Kausap po natin ngayon, ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti. Attorney Conti, magandang gabi po sa inyo. Pangulong Rodrigo Duterte na alisin yung dalawang ICC judge sa kanyang kaso. Pero ito ay kanilang iminungkahe o hiniling sa tinatawag na ICC President. Tama ho ba yun, Attorney? Yes, the ICC presidency. Actually, yung nuance o yung kaibahan noon, nung una, invitation to recuse or excuse themselves. Ngayon, disqualification. Kung sa Pilipinas, ang term natin dyan, parang inhibition. Nung una was voluntary inhibition. Baka gusto nyo po na kayo na ang umalis sa sarili nyo. Ngayon, nilalatag nila yung basihan para disqualified o mandatory yung inhibition ng judges. Sa tingin namin, itong mga teknikalidad, talagang within their rights, karapatan niya ng prosecution and ng defense, even ng prosecution, even ng kahit na anong partido, na i-ensure na talagang very impartial yung proceedings. Kaya lang, na babagabag kami na baka makatagal ito dito sa schedule natin dahil ready na tayo sa merits of the case, dapat sana ng September. Ang isang komplikasyon na kailangan ding i-point out. So, in-address nila ang kanilang request for disqualification sa presidency. Ang presidency, ito ay parang may president yung court talaga, vice president, at dalawang vice presidents na nangangalaga or napapatakbo ng korte generally. More of administrative. Yung isa sa tatlo dyan ay yung mismong judge na pinapa-disqualify. Sino po sa kanila? Doon sa dalawa? Judge Alapini Gansu. Si Alapini Gansu? Is the second vice president of the presidency. So, parang sinasabi na sa presidency, pwede nyo bang i-disqualify yung dalawang judge sa pre-trial chamber? Pero kapag nagpasya kayo, hindi pwedeng magpasya yung judge kasi siya mismo yung pinapatanggal doon sa isa. Kaya medyo komplikado. At magsasang-sang po. Attorney, parang conflict of interest. Parang ganun lalabas yun. Kasi kung may presidente at dalawang vice president, yung isang vice president, ayun yung pinapa-disqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. How does that work? Well, depending on sa presidency. But the votes will be just 2 votes. And technically, it has to be 3. Para parang hindi kayo pwedeng mag-tie. Kaya, depende yan kung papapalitan. Kasi the presidency cannot be essentially replaced. I will have to see how the presidency will act on this. At the same time, they have a recourse probably to the appeals chamber o yung parang pinaka-Supreme Court. Doon naman 5 yung judges. Kung iaakit pa yan, kumbaga parang ang talagang ayaw nila dito kay Judge Alapini Gansu. Right. At mukhang naghahanap ng, sabi nila, naghahanap ng judge. Pero kung ano't ano man, inaasahan namin na mabilis ang pagpapasya ng both ng presidency at kung sakasakali ng appeals chamber. So are you saying, Attorney, that the presidency, kasi ito pong kanilang paghain ng disqualification para po maintindihan po natin, laban dun sa dalawang judge, ay pwede pong yung presidente at dalawang vice president sabihin na, ako baka mahirap ito dahil yung isang judge nga ay yung pinag-disqualify, magkaroon ng conflict of interest. So, ihahain na lang dapat ito sa appeals chamber? Pwede ba yun? Hindi, mag-decide sila. They will have to decide this and not pass on the issue to another chamber. But whatever the decision could be, depende yan sa defense, could be kind of, ang hirap sabihin yung term na appeal kasi hindi talaga naman ganun yung term, yung recourse. Pero kumbaga iaakyat or ipapa-review dito sa appeals chamber yung decision. Okay, in the meantime, lumalakad, this is just a question. So una, this was a question about what the charges are. So yun yung pag-usapan natin sa September sana. Ano na ba talaga yung kaso? Pero bago nun, sabi ng defense, wala naman kayong jurisdiction kaya hindi natin dapat pag-usapan yung kaso. Pero napunta pa sa, bago tayo magpasya sa jurisdiction, itong dalawang judges, hindi dapat magpasya. Palitan nyo ng judge. Kaya nagiging sanga-sanga yung issue. How does that affect what is expected doon po sa tinatawag nga na confirmation of charges sa September 23? Nasa ang stage na ba tayo sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD? Ibig sabihin ba nito sa September tuloy pa rin yung pagharap ni dating Pangulo? Yes, as of now, ganun pa rin. Dun sa kaso ni Duterte, ang tawag dito ay pre-trial stage. But overall, ang tawag sa situation pa rin ay investigation. Hindi pa sarado, ibig sabihin, naghahanap pa rin or pwedeng maghanap pa rin ng iba pa na huhulihin o tatawaging most responsible for other co-conspirators for crimes against humanity. Pero sa kaso mismo ni Duterte, dahil pre-trial stage, ang nakaschedule talaga ay yung confirmation of charges. May earlier schedule pa, and this is what I'm more worried about. By July 4, we are expecting the document containing the charges. So, we were not expecting we call it here in the Philippines, the information or yung sakdal. We're not expecting the information to come in September. It should come earlier so that you can mount an intelligent defense. July pa lang, ibibigay na yan, ipapakita na yan. Kaya sa totoo, mas atrasado pa nga yung schedule. Kaya doon ako nag-worry na kung hindi pa naayos yung issue sa jurisdiction, baka maapektuhan yung ibang schedule. Pero right now, things are as is. Wala pang desisyon ang pre-trial chamber na i-move ang kung ano mang schedule.
Meron ho bang implikasyon sa kaso sa ICC yung pagkapanalo ni FPRRD bilang Davao City Mayor? Technically, wala. Hindi pinapatawad o binubura ng pagkapanalo niya bilang mayor. Yung kaso sa ICC, the fact of the commission of the crimes as alleged remains. And the ICC trial will continue. In fact, if we're talking about immunity, so mas may ganun di ba, mayor yan o kaya presidente. Ang pinakamabigat na immunity ang tinatawag ay presidential immunity. Hindi mo pwedeng kasuhan yung presidente and so forth. Walang ganun kinikilala sa ICC. Kasi sa kanila, kumbaga ito yung mga hindi maabot-abot ng hustisya sa mga domestic jurisdictions, sa kanilang mga bansa. Kaya nandyan ang ICC na avenue para dun sa mga pinakamatitindi, pinakamalalang violators of human rights. Mabilis na follow-up lamang, Attorney Contino. Maaari kayang gamitin ng depensa itong pagkapanalo ni FPRRD bilang to bolster his defense, kumbaga, dahil nga landslide victory ang nangyari po sa pagkapanalo niya. Ibig sabihin, I think it was Attorney Romy Macalintal was telling me yesterday na maaaring gamitin ito at sabihin na, tinan mo, napakaraming ang bumoto sa kanya. Ano tong crimes against humanity na pinag-uusapan? Yun yung parang tinatawag na condonation o pagpapatawad. Dahil binoto mo na rin naman yung dating parang criminal, quote-unquote. Pero that theory or that doctrine only pertains to administrative cases, not criminal cases. Hindi mabubura yung nangyaring krimen. And most importantly, Davao lang ang bumoto. Hindi naman niya kayang patawarin o i-brush aside yung mga issues for the rest of the country. Kaya tuloy pa rin yung kaso. Itong implication lang na ito possibly ay doon sa potential interim release. Pwedeng gawing basehan na kailangan niyang makalaya at umuwi ng Pilipinas. Okay. Although I doubt it kasi lalong sasabit dun sa kaso. Kung mabibisi ka sa Pilipinas, paano maharapin ang kaso? Maraming salamat po sa inyong oras, ICC Assistant